What's up mga Cardrena heads? Long time no content. Medyo na busy lang tayo for the last quarter of 2025 because of work. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung magkano ang maintenance ng isang CB650R. Ito yung pinaka nakakakilig na part, kung mag-cold start ng isang inline 4 na naka-aftermarket exhaust. Punta tayo ng Honda Buendia flagship kung saan natin nabili si Alicia. Nagpa-appointment tayo ng 11 AM, time check 10:47 AM. For your information, this is the second scheduled maintenance ni Alicia. So sinadya ko talaga na hindi i-vlog yung first PMS kasi wala naman masyadong gastos doon. Miscellaneous fee lang, pero pinalitan siya, libre siya ng oil filter, and then kung ano pa yung mga ibang i-inspect. So ngayon, dito natin malalaman yung totoong gastos kung magkano ang maintenance ng isang CB650R. Para sa mga etong content na to, para naman ma-share ko sa mga curious kung magkano ba mag-maintain ng big bike, and at the same time yung sa mga nagbabalak na bumili ng CB, kung magkano ba yung kailangan yung budgetin right after ng pagbili nyo ng ganitong motor. Kasi hindi naman dun yung nagtatapos Actually sa maintenance, mas mapapagastos ka pa dyan, lalong-lalo na sa mga accessories na gusto mo. That's why gusto ko tong i-share sa inyo. Punta lang tayo dito sa harap. Ito yung gusto ko sa motor Mabilis ka lang makakasingit Hindi mo masyadong ramdam yung traffic. Paisa lang Sarap. Uy, nakagulat naman tong truck na to. Iwasan nyo mag-stay sa mga gilid, yung mga blind spot ng truck, guys. Oh, what happened? Okay ka lang? Naku, basag. Basag yung fender nya. Sana okay lang si kuya. Laging mag-ingat sa daan. Ang galing, ang bilis lang Nung pinakita ko sa inyo, nasa coastal tayo 47, right? Medyo ilan lang ang konti lang ang ating delay para sa 11 AM na appointment. Alright, bilis lang. Salamat Lord. So ayan, pag diniretso mo papunta ng Makati, may daan din naman dyan, pero ito yung Honda, dyan tayo bumili. So dito tayo. Kapag magpapaservice ka, diretso ka na sa service, pero pupunta ka muna kay Sir Wax para ibigay yung booklet mo. So just to make sure, papakita ko sa inyo before ipasok si Alicia, meron tayong 3,582 kilometers na odometer. Tapos after first PMS, ito pa lang yung natatakbo niya, around 2,520 kilometers. Alright, so pasok na tayo. Punta tayo kay Sir Wax. Ayan. Alright. Maraming nagpapaservice Goldwing. Para sa mga big bike dito sa taas. Alright, Ma'am Marichu, hello. Nagpa-schedule ako kay Sir Joaquin ng ma'am? PMS? 11. Tawagin ko lang, sir. Sige. Bali,
pinasok na yung bike natin. Silipin natin, Sir Jeff. Bale. Sir Jeff, pakita lang kita. Wala kang available na lifter. Oo nga eh. Mukhang meron kayong, ano yun, overhaul ng Goldwing, sir? Hindi, ano lang yan. Tripod. Oo. Eh, buti available ka. May kasama ka na bang mekaniko ng big bike dito, sir? Wala pa. Wala pa. Kamusta ang oil? May team na, no? Sakto lang yun, sir. Sakto lang. Bali 6 months, sir. Sakto lang. Sa pangalawa yan eh. Pangalawa. Yan, so lalagyan ng chain lube ni Sir Jeff. Bali na ano na ako eh. Nabutasan ako. Hello? Oo. Ano yan? Basak lang. Butasan lang. Vulcanize. Ang maganda yung German pat. So nakasalang na agad si Alicia. Kala ko nakapila pa eh. Wala, walang pila sa... Wala. 3 liters ba ang ano, sir? Tatlo. 2.6. Bali 2.6 litro. Ito ang ginagamit na oil. Premium. Fully synthetic. Tatlo. Tapos brakes. Bali, saan nakikita ang indicator ng brake pad niyan, sir? Kung silip lang. Silip lang. Oo. Time to time kami yan magsisilip. Oo. At least siguro sa ano pa yan. Kung hindi ka naman madalas gumamit ng preno, at least 24,000. Ah. Pero depende pa rin dyan. Depende sa gamit, no? Hindi ako nakapag-video doon kanina dahil sabi ni Sir Wax, confidential. Pero dito na lang ako. So, the total maintenance cost natin for sa second PMS ni Alicia ay 3,941 pesos. So, guys, ito yung breakdown. Bali, ang 3 liters ng premium synthetic oil is 525 each, and then dahil tatlo 1,575 pesos, and then oil filter pinalitan is 1,200. Sakit, no? Parang sa Honda Click, magkano lang ang oil filter? Actually, strainer lang yun, wala namang filter ang ang scooter. And then kaya siya naging 3,900 is yung binayaran mo sa labor na which is 1,050 pesos. So, hiniwalay lang nila ng resibo. Then, ito yung consumable parts. Ano pa mga in-include doon is chain cleaning. Yan, tinignan yung brake wear. And then, clutch. Nag-adjust daw ng clutch si Sir Jeff. Bali, hindi na natin siya napuntahan ng after service dahil maraming naka-line up sa kanya. Pero, ang bilis lang tinira. Nakarating ako dito around 11:10 a.m. and then 11:56. Tapos na. Nakapagbayad na rin tayo. And one thing guys, wag niyong kakalimutan to. Kasi nandito yung service coupon mo, yung warranty booklet, pipilasin nila yan. Yan. So, wag niyong kakalimutan yan dahil baka hindi kayo ma-accommodate kapag wala yan. Check natin yung bike natin, baba tayo, then alis na tayo ngayon. Ma'am, iba na ako. Thank you. Yan. Ayun na si Alicia. So, double check lang natin. Not much maintenance ang ginawa dahil bagong-bago pa. Kaya yun lang ang ginawa ko. Sir. Yun. Galing ni Sir Jeff Nireset niya na rin ang trip A para may bagong indication. In-adjust niya nga. Sabi niya, in-adjust niya daw masyado daw mataas. Kaya ngayon medyo mataano ang play. Sarap sa pakiramdam. Kapag bagong change oil, para kang minasahe.
Ganun yung feeling, parang relax. Ramdam mo yung difference kapag ka nag-change oil ka Sa mga unang part lang. Pauwi na tayo ngayon. Mabilis lang tinira by 12:17. Almost nandito na tayo sa may pa-coastal pabalik ng bahay. So ayun na nga. I hope na bigyan ko kayo ng background enough kung magkano ang pa-maintenance ng CB. At kung ano yung mga pinapakita, at least kahit papano nakita nyo yung showroom ng Honda Buendia, kung paano ang service nila. Kita nyo naman, para sa mga CB650R enthusiast or yung masyado ng marami ng nalalaman, basic lang kasi yung alam ko. Can you suggest kung tama ba yung interval ng pagpapa-change oil ko, kung paano tama ba yung diskarte, or kung ano yung marerecommend yung aftermarket na oil bukod dun sa Honda na fully synthetic oil. So nire-recommend, ang next na PMS ko is 10,000 km, sabi ni Sir Jeff. Kasi ngayon naka 3588, sinasabi nga nila masyado pa daw bata. Then mag 1 year na si Alicia, by the way, sa January 22. Mag-anniversary na siya. Syempre, meron tayong ibibigay na regalo para kay Alicia. Abangan nyo lang sa susunod na content. First year anniversary. Grabe, excited na ako. Hindi nakakasawa talaga, guys. Sarap ng feeling sa expressway. So guys, thank you. Dito na natin tatapusin yung vlog. Kung may mga suggestions kayo, comment nyo lang mga opinions nyo. I'm always ready to listen dahil hindi konti pa lang naman ang kaalaman ko. This is my first big bike. Basic lang ang mga kaalaman ko. Sumusunod lang tayo sa manual. And kung meron ako nakaligtaan, yung mga dapat na i-monitor, yung mga dapat na i-check sa CB kapag yung pagka nag-maintenance, yung mga dapat ipa-check, kindly comment down below. See you sa next content, guys. God bless and always ride safe. Uy, tunnel.